Tayo po'y nasa face-to-face, at bisita natin si Nanay Feli at si Grace. Ano ang inyong kwento at ano ang inyong inirereklamo? Nais ko pong idulog yung aming problema sa aking pamangkin na si Melissa. Bilang ako po kasi ay panganay sa aming pamilya, maraming taon na po akong nalulungkot sa nagiging kalagayan ng buhay ng nanay ko sa piling ng aking pamangkin. Bago ang lahat, Grace, si Melissa ay anak ng iyong kapatid. Opo. Pero ang nagpalaki kay Melissa, ang tumayong nanay ni Melissa, Si Mama. Ako po. ay si Nanay Feli. Kasi siya po ay walang ina. 5 months old pa lang po yan. 4 or 5 months, 4 months old po ay iniwanan na ng kanilang ina. At that time po, ang kanyang ama ay 17 years old lang. 17 or 18. Ang iyong kapatid? Opo. Naiwan po yan sa aking pangangalaga. May nakilala po siyang lalaki through Facebook. Ano po ang nangyari? Nagkaanak po sila ng isa. Pareho pong walang hanap buhay noon dahil may karinderya po ako noon. Ako po ang sumusuporta sa kanila. Nasaan ang bata ngayon? Ang kanyang anak? Nasa akin po, 2 na po. So, ngayon, nasaan ho ang inyong relasyon? Nasaan po ang inyong buhay kasama ang iyong apo? Naputol ko po, ugnayan ko sa kanila lahat. Wala naman po si Melissa sa kanya, hindi po nakatira. Ang kay Mama po ay yung 2 anak ni Melissa. Okay. Oo, papansin kay plastic mo. Si Melissa po ay kasalukuyan nagtatrabaho. Hindi namin alam kung ano talaga ang trabaho niya. Hindi po niya, masahista siya. Sabi po sa ISPA, nagmamasahe. Tapos, nung recently lang po, nung nanggaling kami sa DSWD ng City Hall ng Calamba, gusto po namin siya ipatawag para makausap, magkaharap. At magkalinawan kami. At tumupad siya doon sa mga ipinangako niya sa nanay ko pagdating doon sa usapin sa mga bata. Pumunta si Melissa? Hindi po. Okay. Ang sinabi po niya, siya raw po ay nasa Pasig at wala siyang pirmihang bahay. Sa hotel daw po siya natutulog, palipat-lipat ng hotel. Okay. Yung pangako niya kay nanay ay susuportahan niya yung kanyang mga anak na nasa iyong pangangalaga. Yung panganay niya ay sa akin lumaki since birth. Talaga pong nung kinuha niya ay ayaw naman po niyang dalhin. Ipinilit ko lang dahil ayaw ko po silang magkahiwalay na magkapatid. At karapatan naman nila yon. Ngayon, nung 3 days tumawag, ayaw daw pong kumain. Hindi nila mapakain. Kasi po sakitin yun eh. Nang ibinalik po niya sa akin yan, litawang ribs sa likod, dito sa dibdib. Last year lang po, May. Sabi ko po sa kanya, hindi mo dadalhin ang bata, iwanan mo sa akin, patatabain ko pag naka-recover at saka mo kunin ulit. Hindi ko po pinagdadamot ang mga anak. Naiwan po sa akin. Hanggang ngayon po, hindi na niya nakuha. Hanggang sa last October po, 2024, nakiusap po siya doon sa anak ko sa Japan. Nagmamakaawa po siya doon na, pakitulungan po ako kay mama, gusto ko na pong umuwi kasi may sakit daw po yung bunso, may bronco po. Nagmakaawa po sa akin yung anak ko sa Japan, tanggapin mo na ma, since siya naman ang nagbabayad ng bahay. Sabi ko, sige, ikaw naman ang nagbabayad ng bahay. Nang iuwi po niya sa akin yung baby, may bronco, yung parang may tumutunog sa likod. Tad-tad siya ng kagat ng kuto ng manok, ng hanip. At sunog po yung itlog at hanggang puwet, hanggang singit ng bata sa diaper na hindi siya napapalitan. December po, nagpasko, Tito Boy. Umalis po siya, wala po siyang iniwan sa amin kahit ano. Nang ano po, sabi niya, mas maganda raw po bukod-bukod. Adi ako po'y naghanap ng bahay. Hanggang sa, lumipat nga po ako. Nagkasundo po kami, sige, alagaan ko yung mga anak mo. Pero susweldohan mo ko. Sige, magkano bibigay mo sa akin? 2K. Sa mga anak mo, 1K. Okay. Pero hindi po siya nakapagbigay ng buo. Sabi ko po sa kanya, hindi kasya sa mga anak mo yung 1K. Kasi sa gatas at diaper lang, kulang na. Pero hindi ako nanghihingi sa iyo ng additional. Yung 3K, hahatiin ko, tag 1.5 na lang kami ng mga anak mo. De okay po. Ngayon kung magpadala po siya, 1K, after ilang araw, 1K, minsan 500, minsan wala daw po siyang pera, mamaya, bukas. So ano ho ang gusto niyong mangyari? Para daw po wala ng ganyang gulo-gulo. Kukunin niya po yung mga bata. Ibibigay mo ba ang mga Hindi bata? po. Hindi po, Tito Boy. Ilang beses na pong nangyari yan. Ilang beses na po niyang kinuha, ibinalik. Sa tuwing ibabalik po niya, may sakit ang mga bata. Ako po ang nagdudusa. Ako po ang nag-aano sa doktor, kasama niya. Hindi ko po ibibigay dahil alam ko pong mapapariwara ang mga bata. At wala po siyang kakayahang mag-alaga ng anak. Hindi, kukunin ko yan.
Ayoko pong magsisi sa bandang huli. Ibibigay ko po yan, ba't hindi anak niya yan? Kung nakita ko pong maayos ang buhay niya, Tito Boy, kung makita ko pong maayos ang buhay niya, hindi po niya priority ang mga anak niya, Tito Boy. Hindi po. Tito Boy, sa poder namin, mahal na mahal ang mga anak niya. Hindi, kukunin ko yan sa ayaw at sa gusto nyo. Kung gusto po niyang magsustento siya. Kung ayaw niya, okay lang din po. Idadaos namin. Napalaki ko nga po silang magkapatid. Nag-birthday po ang anak niya. Wala po siyang pinadala kahit pisong duling. Wala po. Sabi niya po, makikipagkita siya. Iaabot niya yung cake. Bibigyan niya akong pera, pero wala po. Binigyan kita ng pera, 2,000. Huwag mo akong kukonsensyahin kung alam mo lang ma kung ano kalagayan ko. Ayaw niyo ipakita anak ko ni video, ayaw niyo ibigay. Naiintindihan po kita, nanay. Sana po'y matulungan niyo po ako. Mamaya, mag-uusap tayo. Okay, salamat. Salamat. Makikita tayo. Hello po, Tito Boy. Tito Boy, ang bigat po. Kasama po namin si Melissa. Nanginginig siya sa iyak. Hindi niya matanggap yung sinasabi ni Nanay Feli na pabaya siyang ina. Marami daw siyang proof na nagsusustento siya, lalo na kapag meron siya. Ang gusto lang naman daw niya, ikunin yung anak niya. Okay. There's always another side to the story. Yes, Ika nga. Salamat. Kita tayo ulit mamaya. Salamat. Melissa, Tito Boy. kumusta ka? Okay lang po. Oo. Narinig mo lahat ang salaysay ng mama mo Opo. at salaysay ni Dulce ang iyong tiyahin. Anong laman ng iyong puso? Nakakausap ko si Mama. Nakakausap ko po sa cellphone. Nangingi pa po yan ng pera. Nagpadala po ako kay Mama nun ng pera. Sa iyong pakiramdam, wala kayong problema, walang Wala po, dahilan hindi ko- para kayo'y pumunta dito at isa publiko itong problema Opo, ito. wala po talaga. Hindi ko po alam. Kasi po, nakatawag naman po sa akin yung DSWD, gano'n. Pipirma daw po. Akala ko po yun na nga po yung huli kasi nakailang barangay na din po kami. Sustento po yung hinihingi sa akin ng DSWD. Gusto mo ba silang makasama, Opo, makuha? gusto ko po makuha anak ko. Silang dalawa? Opo. Pero sinasabi nila baka wala kang kakayahan. Sa ngayon, wala po, pero gusto ko po talaga makuha anak ko. Paano mo sila bubuhayin? Maghahanap po ako ng matinong trabaho, magbi-business na lang muna po ako sa bahay, magsasari-sari store, para makuha ko po yung anak ko. Eh di dapat ginawa na niya noon pa lang. Kwento po niya na parang pabayang ina ko. Hindi ko po tatanggapin kasi lahat po ginawa ko para sa anak ko mabuhay, lahat. Ginawa ko po yan para sa anak ko. Alam po nila yun. Pinuputol ko talaga ugnayan ko sa kanila. Hindi ko nga alam bakit nandito po yung tita ko eh. Hindi ko po alam kasi hindi ko siya nakakausap. Ayoko po sila makausap. Ang sabi niya ay dahil gusto niyang protektahan ang inyong mama, ang iyong lola, dahil matanda na. Sinabi ko po sa kanya, bakit hindi mo pa kunin si mama habang malakas pa? Kasi alam ko, pag yan po si mama nang hina, ako po sisisihin nila kasi sinabi niya yung pag nang hina si mama at nagkasakit, ikaw lang sisisihin. Pero, Tito Boy, yung na-hospital si mama sa JP, buntis ako lang ang umaruga kay mama. Pinuntahan siya nung panganay niya, pero ako ang nagbantay kay mama, buntis ako sa bunso ko, walang anak na nandun. Alam ni mama lahat yan. Kaya hindi ko tatanggapin lahat ng sinasabi nila sa akin na ganyan. Mahal mo ang mama mo. Mahal na mahal ko yan si mama, alam niya yan. Sobrang mahal ko yan. Nasusulsulan lang yan ng mga anak niya. Hindi na ako napunta sa kanila. Hindi ako pwede matulog. Yung anak ko, hiramin ko. Maghapon lang, ibabalik sa gabi. Bakit? Wala ba akong karapatan doon? At mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Mahal ko talaga, Tito Boy. Wala ba akong karapatan magpapakain ako? Nung birthday, hiramin ko. Paghahanda daw nila. Saan ka ngayon nauwi? Kabuyaw po. Ikaw ba'y may boyfriend? Meron po akong boyfriend. May trabaho ka ngayon, Melissa? Therapist po. Dati po kasi nasa spa ako, ngayon po freelance na lang po. Pero isang araw, maraming taon mula ngayon, makikita itong pag-uusap natin ng dalawa mong anak. Anong nais mong sabihin sa kanila? Yun po. Kaya ko ito ginagawa para sa inyo to. Para makuha ko din kayo. Alam ko, bandang huli, kayo lang magmamahal sa akin ng totoo. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat, Melissa. Merong dahilan kung bakit tayo nag-uusap. Yun po. Okay. So, Tito Boy, sinabi ni Ate Grace na parang hindi talaga nila ibibigay or ipagkakatiwala yung anak pa rin.
Kahit Kasi anong parang- gawin. Na makabigat sa puso, Opo. problemang pamilya. Sa ating pagbabalik po ay haharap si Nanay Feli, si Dulce at saka si Melissa sa ating mga abogado at lalo na kay Kuya Alan. Magbabalik po ang Kaitanin Action.